Hello guys! Magandang buhay mga kaibigan! Joe Carlos Abad po, ang inyong kaibigan. Gusto kong mag-react dito sa mga nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, ano? Patungkol dito sa kinaharap na kaso ni Pastor Kibuloy, no? Patay tayo dyan. Hello guys, magandang buhay mga kaibigan. Gusto ko lang mag-komento sa mga nangyayari ngayon dito dyan sa atin sa Pilipinas. Lalo-lalo na dito sa mga politiko, sa Senado at saka sa Kongreso. Patungkol dito sa, kumbaga, pagdepensa nila dito kay tinaguri ang appointed child of God. Totoo ba yan? Simulat sa pulperman, di ako naniniwala ron eh. Dahil isa lang naman talaga yung tinaguri ang dakilang nilikha ng Diyos, kundi si Isa o si Jesus Christ. Ngayon, mga kaibigan, gusto ko lang kasing magkomento, lalo-lalo na dito sa mga senador na mga sabagay, tumatanaw sila ng utang na loob. Totoo yun. Pero sana, yung utang na loob nila, ilagay nila sa tama. Di ba? Hindi yung tatanaw sila ng utang na loob. Alam nilang may problema yung tao na hinaharap. Huwag nila sanang depensahan. Dapat, tulungan nila para proteksyonan kung totoo o hindi yung kaso. Huwag nilang tigilan. Di ba? May kaso na nga sa ibang bansa eh. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, dyan naman sa Pilipinas, ginawa ng kaso. So, paano ididepensa ng mga politiko yan? Hindi dapat depensa na pigilan. Huwag niyong pigilan. Bagkus, turuan niyo siya na idepensa ang sarili niya. Kung talagang wala siyang kinalaman sa mga kinakaso sa kanya, dapat gampanan niya at harapin niya. Di ba? Sinasabi niya sa yung appointed son of God. Tapos takot siyang humarap sa simpleng kaso sa Pilipinas. Ano ba naman siya kaso? Kayong mga supporters naman ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabi, uy, gumising naman kayo mga kaibigan. Hindi ko kayo sinisiraan, pero mag-open-minded naman kayo. Mismong yung pinuno ninyo. Di ba? Inaakusahan. Tapos didepensahan ninyo. Nagrarally pa kayo. Di ba? Pangit naman siguro yung ganun. Kung talagang totoong tao ang inyong pinuno, iharap ninyo sa korte, o iharap nyo sa Senado, o iharap nyo sa pagdinig ng Kongreso at ng Senado. Hindi naman kayo kakasuhan doon, hindi naman siya kakasuhan doon, dahil yun paglilinaw lang yun, di ba? Paglilinaw lang yun, malinaw naman trabaho ng Kongreso yan at saka ng Senado. Kung hindi natin bibigay yung trabaho nila, anong lagay nila dyan? O sige, tinulungan nyo nga sila, binoto nyo, kung sige. Pero bakit hindi niya gampanan yung trabaho nila bilang senador at bilang kongreso? Trabaho nila yun para makapag-legislate sila ng batas na kung ano man yung kulang doon sa batas na yun, dapat gawin nila, di ba? 1, 2, 3, come on!